Nagprotesta ang iba't ibang grupo laban sa katiwalian sa flood control project sa bansa. Anila dapat panagutin na ang mga may sala. Nasa frontline na balitang yan si Kari Kaitor. Mga magnanakaw, di ko lang panagutin. Yan ang sigaw ng iba't ibang grupong nagtipon para magprotesta sa EDSA Shrine sa Quezon City. Maliban sa mga placard, may higanteng tarpaulin pa na may muka ng mga personalidad na idinadawit sa issue ng flood control projects. Ito ay kleptospirosis, isang matinding sakit ng pagnanakaw at pagiging gahaman. Tama na ang pagnanakaw, tama na ang drama, totoong accountability naman, sana may kasuhan, sana may makulong. Pinamamadali na rin nila kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagkilos ng Independent Commission na magsisiyasat sa mga anomalya sa flood control projects. Bukod dyan, dapat daw imandato na ang lahat ng opisyal ng gobyerno na maglabas ng kanilang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at i-waive na rin ang kanilang bank secrecy. Bago ang protesta, nagdaos din ng misa sa EDSA Shrine. Nakakahiya, nakakagalit, nakakadiri ang mga korap, ang mga kontraktor, ang mga politiko. Pinagdarasal ko kayong lahat araw-araw. Sa Bulacan na itinuturong sentro ng ghost projects, nagprotesta rin ang ilang kabataan sa labas ng tanggapan ng DPWH sa Malolos. Sa kabila niyan, tiwala raw ang gobyerno na hindi matutulad ang sitwasyon ng bansa sa mga kaguluhan sa Indonesia at Nepal. Ang mga Pilipino naman hindi ganyan, 'di ba? Even at our worst, hindi tayo nanununog ng lugar, 'di ba? Pero siyempre, all contingencies considered, we will be prepared naman. Pero sa tingin ko hindi aabot 'ton. Kasabay naman ang paggunita ng anibersaryo ng martial law sa September 21, inaasahang magkakaroon din ng malawakang protesta sa iba't ibang lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Kaitor, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.